Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Melissa and sa lahat po ng mga nandito po ngayon, welcome po sa channel po natin. And sa ngayon guys, no, very excited po ang ating pag-uusapan which is sa lahat po ng zodiac sign, magbibigay po tayo ng reading or pag-usapan po natin, tingnan po natin kung ano po nangyari sa inyo ngayong taon na to which is 2025 and since December na po, silipin din po natin kung ano po yung parating which is 2026, no. So sa ngayon, nasa Libra na po tayo, no, pero bago po yan, let us declare the four names of God which is Shad He Vav He, declaring His love, His protection to cover all of us, and of course sa laking lahat po ng gabay sa aking mahal na ina at sa buong kalikasan po, no. Pinupugay po namin kayo. Maraming salamat po sa lagi pong pag-aantabay, no, sa channel po natin. Anyway, ngayon guys, nasa Libra na po tayo, no. As I said, pag-usapan po natin ngayon ang nangyari sa Libra ngayong taon na to, 2025, and then gagamit tayo ng isa pang card parating po sa 2026, no. Next month na po yun, no. Excited na po tayo, no. Anyway, marami akong pasabog, no, and yung ibang bansa actually they're talking about AI, they're talking about new technology, no, new world. Tapos tayo parang kahit pa kapre hindi pa natin matanggap-tanggap, no. So yeah. Anyway, balik tayo dito sa Libra, no. Libra, tingnan natin kung ano po nangyari po sa inyo. So gagamit po ako ng etong White Rider deck and gamit po tayo ng Celtic Cross, no? And para makita natin kung ano po nangyari sa inyo sa ngayong taon na to. Libra. Okay. Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, no? Basbasan mo po ang aking kamay, ang aking kaisipan, nawa po magbigay po linaw po at maging gabay po ang bawat salita ko, bawat kataga ko, no, sa mga manonood po natin. Nawa po magkakaroon po ng kaliwanagan po ang kanilang isipan. Thank you Libra, September 23 to October 20, all under the zodiac sign Libra, air sign. Okay, guys, no, let's see. Tingnan natin kung ano yung very conscious mind po ng bawat isa. Ito yung conscious mind, ito naman po yung subconscious mind. Ano ang nakahadlang? Tingnan natin in the past and parating and for the rest. Okay, so itong taon na to guys is itong reading na to is ngayong taon na to generally kung ano po nangyari sa inyo, kung ano po ang energy po, no. Okay, ang unang lumabas po dito sa ating card which is the conscious mind is the Emperor. So mas marami sa atin, no, Libra, dito natin ilalagay ito para lagi kong nakikita. Okay, mostly sa atin, like in the past sa reading po natin, pagdating po sa sakit po natin, lagi pong lumalabas po ang kaluluwa, no. And sa ngayon po, etong kaluluwa kasi is a symbol of yung sabihin po natin na stagnant, no. So parang hindi umuusad po yung buhay po natin, no? Or hindi umuusad yung plano po natin. Etong mostly po, no, pero hindi naman lahat, no. Like mostly sa Libra, which Libra is an air sign. So parang stagnant sila ngayong taon na to. And andyan na din po yung parang marami kang plano, marami kang gustong gagawin, but then hindi po siya umuusad ngayong taon na to. And ito po yung sa dahilan po kung minsan, ito kasi yung pinaka topic or pinaka sentro po ng card natin which is Two of Cups, which is yung mahal mo sa buhay, no, or yung jowa mo, yung asawa mo, yung mga magulang mo, yung kung sino po yung malapit sa puso mo, or sabihin po natin na project mo, yung gusto mo talagang gawin. And ito po ang nagiging hadlang niya which is you are worrying so much, no, hindi ka po nakakatulog ng kaiisip. And ito'y pwedeng sabihin natin, let's say for example, meron ho kayong project, meron ho kayong gustong gawin, and stagnant po talaga siya. So more on siguro dahil po nakafocus ka po doon sa negative, no. So hindi nga po siya nausad. Ito'y ang pangalawa po dito is yung subconscious mind mo. Now ito yung papaliwanag ko po, na magdagdag po ako ng konting information po. Ito po yung subconscious mo which is stagnant.
And eto po siya dahil po sa lagi ka pong galit. Ito kasi yung subconscious mind mo. And sometimes po kahit gustuhin mo man po na uusad ka, kapag ka ang subconscious mo kasi hindi siya nag-align. So ibig sabihin po, itong dalawa po is contradict. O sabihin po natin, bakit po hindi ikaw makausad-usad? Dahil nga sabihin ko sa inyo na pwede yung kaluluwa po is galit po sa iyo, or galit ka po sa mga yumao, nagalit po sa iyo ang yumao. Sabihin po natin na it's always connected to the underworld. No? So, pwedeng sabihin natin kung bakit di ka po nausad dahil nga po sa sinasabi po natin na parang bagang like I tried na to explain na in a way po na lahat po tayo makakaintindi, no. Hindi lahat po ng religion is naniniwala po sa mga kaluluwa, no. Like sinabi ko na nga sa inyo noon, no. But pwedeng sabihin po natin na kung hindi ka po naniniwala sa kaluluwa, siguro naniniwala ka na yung plano mo ngayon is hindi siya nakausad, hindi siya umuusad. Sabihin na po natin gano'n, no? So, ito po dahil sa pwedeng posible po na lagi ka po kasing galit. Like magulo utak mo. Paano ka nga po talaga makaka-focus this year kung talagang lagi po magulo ang utak mo? And nakafocus ka po kasi dito po sa mahal mo. Na for example, this year po, no, halimbawa nga po, i-separate natin yung pag-ibig sa gusto mong makuha o gusto mong maatin. Pwedeng sabihin natin na patay na yung pag-ibig, no? Pwedeng sabihin po natin na yung pagmamahal niya nawala na, hindi na po nausad, no? And ito po yung bagang broken hearted ka. Pero actually, sa totoo lang, may nakita po ako dito na parang someone is cheating, someone is kumbaga sa akin, hindi nagsasabi ng totoo, pero hindi yun lahat po yung overall case po niya. So, ikaw po guys, no, ikaw Libra sa ngayon, is like kung nag-focus pa ikaw sa pagiging stagnant po ng buhay mo, hindi mo kasi naisip na bakit kasi magulo utak mo. Kung ang dahilan po ng magulo ang utak mo is dahil po sa relasyon ninyo. Then I think this year, ito kasi yung taon na to na pwedeng nakafocus po ang energy nyo. Kasi parang sa akin, kasi since na ang major card mo is about love, so etong sentro ng card na to dito sa dalawa, parang kumbaga sa akin yung marami kang regrets about sa love life mo. Marami kang regret about sa kanya. So, sabihin natin na galit ka, like kung mag-aasawa kasi tayo, ikaw na babae, 'di ba? Lagi kong topic 'yan, no, na ang pag-aasawa kasi hindi ibig sabihin na na-stop na yung buhay mo, yung pangarap mo. Once na nag-asawa ka, it doesn't mean it's an end of your career. Mostly sa ating mga kababaihan, yung tradisyon kasi natin, inaasa na natin sa asawa na ganito ang mangyari kasi ganito. Ngayon si asawa gusto niya nasa bahay ka lang, mag-aalaga ka po ng mga anak mo. Then literally it's a yes kasi mahirap pag ang kumuha po ng yaya. Pero kung i-focus mo kasi doon lahat ng attention mo, then naturalmente yung mind mo mapupunta din sa asawa mo. And ito kasi ang kadahilanan po ng bakit po nagfe-fail ang ating relasyon. Kasi overrated na po yung sinasabi na dapat asawa mo, mahalin mo. Wala na ho yun ngayon. Hindi na po uso yan. No. Ang isipin mo kasi, pag nagmahal ka, kasabay yung asawa mo, kasabay din yung career mo, kasabay yung sarili mo. No, as a human being, as babae, kasi kahit anong gawin mo, nung mag-asawa ka lang po, which is mostly po sa atin, like a scapegoat yung pagkaasawa. No. Kahit hindi pa sila kasal, no. Maraming babae sa atin ngayon, ang naimbaldado, with what I mean is sa career, parang lahat na nag-stop na po yung life nila. Nag-arugan ng anak, nag-anak, then that's it. Pag sinuntok ng asawa niya, iiyak. Kasi saan naman siya pupunta? Ito yung parang ganito yung nangyari po sa inyo. I didn't mean na sinabi ko na pero more on very emotional ka po sa relasyon mo. In the past, lagi po ikaw malungkot na di mo alam kung anong gagawin mo, nakafocus ka po sa emotion. In the past, then pagdating dito naman po, bakit siya malungkot? Dahil po sa asawa niya, siguro nawala yung pag-ibig, nawala yung pagmamahal, doon siya nakafocus.
So, paano po siya makakagalaw financially? Paano po makakagalaw yung mga bagay na gusto niyang gawin kung actually ang isip niya magulo? Right? Now, pagdating dito, Libra, no? Alam mo ba kung bakit? Kasi, ito kasi like, okay na po siya lately kasi etong December po na to, like maganda po, no. Ngayon kung nakapokus ka po sa, let's say, sabihin po natin lagi kang nakaano doon sa init ng ulo mo dahil yung asawa mo, like eto nga hindi nagsasabi sa iyo ng totoo, no, like he's cheating on you when it comes to financing. No, parang hindi lahat sinasabi sa iyo ba? Like ang pera niya sa kanya lang, no? And then bahala ka na sa problema mo, sa bahay mo, ganun, sa bahay natin, sa mga anak natin. Yung bagang hindi yung itinatago niya yung lahat ng kita niya. No? And then tayo naman po talaga pong nasasaktan tayo, no? Kung ano, or sabihin po natin na ikaw to, no, na parang kumbaga sa akin, parang ninanakaw sa iyo ng mga yumao, ng mga kaluluwa itong sinasabi po natin na abundance na iniisip mo. Now, dito tayo focus ulit, no, in the center of your cards, this as said, no, cups, regrets, marami kang pinagsisisihan about sa wife, sa isip mo, aalis na lang po kayo, aalis ka na lang. Pero nandyan pa rin ikaw, paikot-ikot ka. Alam mo kung bakit? Kasi po, ito kasi, nakikinig ka kasi sa mga sabi-sabi sa iba. Sabihin po natin na, ang asawa mo nagluloko. Pero wala akong nakita dito na like talagang tinatrador ka niya o hindi lang siya nagsasabi ng totoo. Iba yun kasing nagsisinungaling siya fully, kasi pag nagsisinungaling siya, like tinatanong mo siya pero nagdidinay siya, yun ang kasinungalingan. Pero hindi ka naman kasi nagtanong. No? And lagi ka po na kikinig kung halimbawa po, puro ka inom, puro ka ano, doon mo nakikita itong mga ano, sa ibang tao, sa ibang now, paano na itong sa center mo sa card, sabihin po natin etong abundance mo, yung iniisip mo, like you said, stagnant siya kasi lumabas po dito is emperor, ano, like itong dalawa po is magkatabi, like yung kasaganaan mo is dead. Sabihin po natin, like sabihin po natin na kaluluwa, stagnant, di po siya gumagalaw. Bakit? Kasi nga sabi ko nga sa inyo, nakafocus ho kayo sa regrets, nakafocus ho kayo sa negative, sa mga nawala na sa'yo. Iyon kasi ang pagfufokusan mo, kaya magulo lagi utak mo. Then, how about pagdating sa pera? Of course, wala kang perang dumarating. Alam mo kung bakit? Kasi ito nga, iniisip mo nga, paano yung mga anak mo, aalis ka na lang, saan ka pupunta? I tell you po, that trouble is like, iniisip kasi sa atin lahat ng mga kababayan, yung pag-abroad po ang scapegoat. Na kung saan hindi ka masyadong may stress, no? Aaminin niyo guys, talaga pong isa yan sa dahilan kung bakit marami sa atin ang mag-abroad. Hindi kinakaya o hindi kakayanin. Yung problema dito, like sa pera, kung walang pera, kulang sa pera, ganito si husband, din aalis na lang siya, magtatrabaho, ganito nga yan. Di ba scapegoat yan? Pero tatalakayin natin yan. Sabi ko nga sa inyo, marami akong pasabog na ibibigay sa inyo. And ang sa akin, eto Libra ang focus mo ngayon. Pagdating naman kasi sa sakit, wala akong masyado lang, medyo dito mo parang, yung dito mo parang manhid siya, mababa, bumababa, tumataas ang dugo ninyo, and nahihilo ho kayo. Pagdating sa pera, may pera ka ho, kaso lang ho, hindi nga siya po nag-a-align. Kasi po nakafocus ka po sa relasyon mo. Alright, no? Sa lahat po ng Libra dyan, no? And tingnan natin kung anong nangyari sa inyo etong taon na to, no? Parating guys, no? Parating po, no? Parating na 2026. Gamit tayo ng ibang deck. Ayusin ko lang po to, no? Para hindi masyado makalat yung bed, natin, yung front natin. Libra is air sign. And ang air sign, natural lang po yun kung minsan magulo ang isip, no? Kasi nga po, more on mental po ang Libra. Si Libra po is a second po ng air sign. Okay, Libra, anong mangyari sa inyo ngayong 2026? Bagong tarot deck ko po to na I like it very much, no? Shadow lang po siya, black and white. And mabibigay po siya sa atin ng more on emotion siya and energy siya palabas na. So, Queen of Pentacles, same idea po natin is maglalagay po tayo ng, gagamit po tayo ng Celtic
Celtic card. Cross. Celtic cross. Pala what I mean. Page of Wands, Five of Sword. Okay, tandaan ninyo guys na itong card na to, pangalawa, is in the future. Tingnan natin kung ang nangyari sa inyo ngayong taon na to, patuloy pa rin siya sa 2026. Okay, so, ngayon, yung tinatawag po natin na, yung una baga, di ba, Two of Wands, Two of Cups, ito naman po is Two of Wands, subconscious is Justice, the same balance, no? Now, well, pwedeng sabihin po natin na Libra, okay, Libra, pwedeng sabihin po natin na ngayong 2026, no, although ang card mo kasi is like Queen of Pentacles and Queen of Swords, no, pwedeng sabihin po natin na both actually parehas lang po ang energy niya, parang ito yung gusto mo, tas ito po yung hadlang mo. Now, ang ano ko po kasi nito is dalawa tong energy bilang ina or a provider, no? Mamama ka man or mapapa ka man, ito kasi yung gusto mong mangyari, no? So, Queen of Pentacles and Queen of Swords, parang ikaw mismo ang nagsumpa sa sarili mo when it comes to providing. Parang nagsawa ka na po ng katatrabaho, nagsawa ka na po kang kahahanap buhay. No? Ito yung pinaka-sentro mo ngayong parating na to. Huwag naman sana. Kasi sa akin ko po is like, you kailangan mong magpahinga, pero hindi ibig sabihin na mag-quit kasi all kasi na nangyari sa Libra is all sa mind lang, all mental lang po ba, parang napapagod ka na ng kahahanap buhay, no? Now, ang pinaka-sentro mo is Two of Wands, parang sabihin po natin, yes, dalawang work, binabalance mo lang siya, and then Justice, pero parehas pa rin po balance. Ito yung subconscious mo, ito yung conscious mind mo. So sabihin po natin na ito yung iniisip mo, like doble-doble na yung trabaho mo. Bakit? Kasi ikaw lang naman po ang nagja-judge nun. Ikaw lang po ang nagbibigay nun ng ikaw lang po ang nagbibigay nun sa sarili mo ba na kailangan mo itong gawin kasi ganito, ganyan, no? Kasi sa akin, hindi mo kailangan yon. Now, in the past, 10 of Cups, pamilya mo, just very happy, ganito, parang lagi mong naaalala nung time masaya pa kayo. Pero ngayon, guys, kasi just like focus tayo sa 2026 is not happening yet, no? So, sa akin, kung ang nakaraan mo, which is 2025, nakafocus ka sa family mo. Okay, now, Ace of Swords. Ano ba yung ibig sabihin ng Ace of Swords? Ace of Swords actually is like, pwedeng sabihin po natin, di ba, dito sabi ko sa iyo nung nakaraan, is like, parang maano lang po, no? Mayroon pwedeng sabihin natin na, etong dalawa na to is, both actually balanced, dark and white, and etong ahas is a symbol of wisdom, no? Parang iniisip mo lagi kung ano po ang gawin mo, which is good thing, no? Kasi sabi ko nga sa iyo, is just like ito'y parating pa lang, no? Now, Two of Cups, the World, and Page of Wands. So, sabihin po natin na sabi ko nga sa inyo is gusto nilang umalis, no? Kasi nga iiwas na lang sa problema sa asawa. Iiwas na lang, aalis na lang. Ito yung iniisip mo na scapegoat, no? Aalis ka doon. The same energy po, guys, no? Pero sasabihin ko sa iyo kung ano po mangyari. Mostly sa card mo, which makikita ko is more white. More light. Sabihin po natin na isa, dalawa, like say 4, 6, 7, this is 15 cards. So, masasabi natin na balanse naman po kayo eh. Ang ano ko lang kasi, ang pinaka sentro ng card mo dito, sabi ko nga sa kanina, is like eto, is like sawa ka na po sa hanap buhay, no? And, and eto po kasi is like Knight of Sword. Ito kasing ahas kasi nasa ilalim. Itong iniisip mo, like moving ahead, go ahead. Kaya lang, alam ko naman na galit ka sa mga bata, or sabihin natin na hindi siya galit kundi nagtatampo ka, or itong mga anak mo walang pakundangan, no? Hindi nila na-appreciate yung mga ginagawa mo. That's why they just walk away. Parang sabi ko nga sa iyo, kaya ka nasasaktan, no? Hindi lang po yung pwedeng mahal natin, asawa natin, no? Nasasaktan ka kasi yung anak mo kasi parang walang pakialam ba.
walang pakialam siya. Pagdating naman po, kaya ito yung parang sakit talaga sa iyo na nagbibigay siya ng sakit sa puso, sakit sa likod, sakit sa balakang, lahat. Kasi nga, parang ang mga anak mo mismo, hindi ka pinapahalagahan. Then tukas ang pangatlo po, like 5 of Wands, then Page of Pentacles. So, Libra, ngayong taon na to, pag hindi po nagbago yung mindset mo, na sabihin natin na, ang mga bata, parang, nagagalit ka, o sabihin natin na nagtatampo ka sa mga anak mo. O sabihin po natin, they just giving you justice, pero ikaw lang po lahat to. Libra, bigyan mo kasi ng pagkakataon ang sarili mo. Kasi lahat kasi nakafocus ka in the family. Then gaano ka itong asawa mo na parang wala po pakialam, itong mga anak mo na kung minsan ito yung sabi ko nga sa inyo, nakafocus ka po sa nakafocus ka po baga sa negative. Nakafocus ka po sa ibang tao. Now, ito naman siya kasi is the Chariot, no? The Chariot actually is a good omen, good card. Kaya lang po, ang dalawa nito is both negative, no? Like sabihin po natin, ikaw to, you are very strong person, like gusto mo mangyari ito, ganito ngaya, ganyan, no? Ikaw po ang nagpaplano, pero ang focus mo kasi sa negative, like ang lucky mo, like ang swerte mo nakakulong pa, no? Sabi ko nga sa iyo, like King of Cups, no, 5 of Sword, no? Parang ang gulo ang utak mo. Magulo ba ang utak mo hanggang 2026? Libra, baguhin mo to. Baguhin mo yung mindset mo. Okay, ngayon, ang overall na advice ko dito, guys, is just like I said, parang ikaw sawa na sa hahanap buhay, mababae ka man o lalaki. Now, bakit kasi from 2026, isipin, baguhin mo yan. Magsikap ka pa rin, magtrabaho ka pa rin, because that's what we are. Hindi naman kasi pwedeng hihinto ka. Kasi alam mo na kung hihinto ka, pag hihinto ka na, hindi ka na po mangangarap, ibig sabihin na you're already dead. Pero ang susunod kasi, ang reason out mo kasi na mag-a-abroad ka, mag-aano ka for yourself. Para sa'yo, nanay ka man o tatay ka man, no? Ang pinakamali po kasi ng tradisyon natin ng mga Filipino is just like magtrabaho tayo, focus tayo sa mga bata, nakalimutan mo yung sarili mo. Opo, mahalin natin yung mga anak natin, yung asawa natin, pero wag mong kalimutan kung sino naghahanap buhay. Ikaw po yun. Ang galing kong mag-advise, pero isa din ako doon, no? So, kuminsan kasi, kumbaga lalo na po kapag maraming naasa sa'yo, later on talaga madidrain tayo. Ako nadidrain po ako, guys, sa totoo lang. No? Although sabihin po natin, I'm very negative. No, I'm very positive. Lahat ng inaano ko, lahat ng mga nangyari po sa akin, I always think na, yes, pagsubok lang to and I can always overcome. Ngayon, pag nasobrahan po ng dami ng iniisip mong puro anak mo, di nakakalimutan mo yung sarili mo. So, puro sa mga material things, pero nakalimutan mo din magbigay po ng time para sa mga anak mo. Kaya kung minsan po, nakakalimutan ka nila, kasi actually, pagmamahal, oras mo, actually, is more important than money. So, hindi sa lahat ng pagkakataon, Libra, is kailangan mong magtrabaho. Hindi sa lahat ng pagkakataon, relax, no? Kumbaga sa akin, ako din, ganun. As I said, kung ano man yung ginagawa nyo, ginagawa ko din to. Kaya lang, may time talaga po ako sa sarili ko na, makarecover lang ko. Alam mo, isang gabi lang po yan na makarealize ako na, I don't have to do this. No, I don't have to be like this, no. Kasi ang buhay ko, wala din naman silang mangyari kung may mangyayari sa akin, di po ba? Kung mamamatay tayo, you stop there. Sino pa po ba ang iisipin nila na magsusupport sa kanila? So either way, nandyan ka or wala ka. It's just like hindi ka po nag-i-exist. Because you don't give time. You don't also give time for yourself. Parang hindi mo rin binibigyan ng halaga ang sarili mo. So, ngayong 2026, Libra, siguro naman this time, pwede mong bigyan ng pagkakataon ng sarili mo na ikaw naman. Tayo naman, no? And, that's it, guys. And thank you very much po, no?
Although may sakit po ikaw, Libra, nakikita ko po na sumasakit ang tiyan mo, tagiliran mo, likod mo, ulo mo. Ito nakikita mo dahil po sa sobrang stress na dinaranas mo. Lahat tayo, sino ba naman ang hindi dumanas ng hindi stress sa 2025? 'Di ba? Ang hirap ng buhay natin ngayong taon na 'to. Although maraming blessing, pero more on ang daming pagsubok. Ano? I think nandito na kasi tayo sa time na parang kailangan pong baguhin po natin ang way of thinking kasi iba na po ang mundong parating. Alright, thank you very much and have a good day po sa lahat ng nandito. Thank you very much for watching. Bye, Libra!